Mahigit 1 milyong bata na po ang nabakunahan sa Mindanao sa unang linggo ng DOH Ligtas Tigdas Vaccination. Sa huling tala ng Department of Health kagabi, January 23, 2026, umabot na sa mahigit 1 milyong bata ang nabakunahan sa unang linggo ng DOH Ligtas Tigdas sa Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 36% po ito ng 2.8 milyon na batang edad 6 hanggang 59 na buwang gulang o wala pang 5 taon na target na mabakunahan ng DOH sa Phase 1 ng DOH Ligtas Tigdas. Pinakamaraming nagpabakuna sa Northern Mindanao kung saan 230,000 na bata po ang pinabakunahan na ng kanilang mga magulang. Kasabay ng bakuna para sa tigdas at tigdas hangin, nagbibigay rin po ang DOH ng vitamin A sa mga bata. Una nang inihayag ng DOH na mabilis kumalat ang tigdas at tigdas hangin dahil sa isang batang may tigdas ay pwedeng makahawa po ng 16 na batang wala pang bakuna. Sa pamamagitan ng pagbabakuna, maiiwasan na maospital at mamatay ang mga bata dulot ng tigdas. Suportado naman ng ilang Islamic leader ang nasabing pagbabakuna para maproteksyonan ang mga bata. Sa Islam, isa sa mga Islamic principle, yung tinatawag na hifdun nafs, yung preservation of life. Pag hindi ma-implement o mabakunahan ang ating mga anak, ay nagdudulot siya ng kapahamakan, no? Perhaps tantamount to death, di ba? Sinasabi ng ating mga expert, ating mga doktor, na yung tigdas ay nakakahawa, no? It is a contagious disease. So talagang dapat lang talaga na ma-prevent 'yon, no? Ma-prevent kasi it is also a Islamic principle, yung prevention is better than cure. Huwag silang mangamba, naway mag-participate, no? Ang bawat isa para sa ating kabutihan, sa kalusugan natin, lalong-lalo na sa ating mga anak. Yan po ang tinig ni Sheikh Ibrahim Andang Jr., ang chairman ng Muslim Religious Advisory Council ng General Santos City. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna sa Mindanao hanggang Pebrero na susundan sa Luzon at Visayas sa darating na Hunyo. Makipag-ugnayan lamang po sa inyong lokal na pamahalaan dahil ang Ligtas Tigdas Vaccination ay isinasagawa sa mga komunidad ng parehong DOH at ng LGU. Pinasigla. So, Sek, mabilis na lamang po para po sa ating mga kababayan na nasa Luzon at Visayas. Susunod po sila sa Phase 2 sa June. Yes, sa June tayo mag-uumpisa sa kanila. Ito, ginagawa natin sa Mindanao. First time natin ginawang 2 phases. Dati, nung undersecretary pa ako, buong bansa sabay-sabay. Parang Pero this time, pinili nating unahin ng Mindanao. Bakit? Kasi in the past year, almost 5,000 cases na karamihan nasa Mindanao yung mga cases ng tigdas. Ang tigdas vaccine or yung measles vaccine, since 1963 pa yan, unang na-license. So isa to sa pinakamatagal na bakuna at ito ay talagang safe. At ang studies worldwide, mga in 5 years, we can prevent as much as 15 million deaths worldwide. So talagang ginagawa ito worldwide para ma-prevent ng mga deaths dahil sa komplikasyon ng tigdas. So, Sek, ipaalala po natin, yung bakunahan, yung bakuna ay walang bayad. Yes, libre po. Walang babayaran kahit 5. Zero balance. Tapos, ang isa pang binibigay natin, yung vitamin A. Yung vitamin A, pampaganda ng immunity, pangontra sa sakit, yung mata, at yung skin. Yan. Parang magandang skin ng inyong mga anak. Opo, Sek, huli na lamang po kasi yung para sa mga may agam-agam, pero ako po personally, nakita ko talaga, pinilahan ang bakunahan. Tapos marami pong mga magulang talaga ang gustong pabakunahan yung kanilang mga anak, maging yung mga beyond 5 years old. Pero may mga nagtatanong pa rin na mga magulang, ano po ang gagawin pagkatapos na mabakunahan? Pwede bang paliguan yung anak? Tapos ano po ba yung ilalagay dun sa inineksyonan na braso? Malamig ba or mainit? Pwede bang kumain or matulog yung bata, etc.? So number 1, walang bawal maligo. Kasi dati mga myth yan. Pag nabakunahan, wag maligo. Pwedeng maligo yan. Number 2, yelo ang pinalalagay ko para mabawasan yung pain. Or painumin ng paracetamol para walang pain at lagnat. Kasi normal yun, no? Ibang mga bata magdi-develop ng lagnat at
magkakaroon ng severe pain. So very important, mabantayan din yon. At nakahanda yung ating mga teams para dyan sa mga komplikasyon. Dalhin nyo lang ulit dun sa health center kung merong mga naramdamang hindi ka nais-nais. Okay. So yan po, punta lamang po sa inyong pinakamalapit na healthcare center o health center at makipag-usap po sa inyong health worker para po malaman din ang schedule ng bakunahan, ang ligtas-tigdas vaccination ng DOH sa inyong lugar.